patuloy. Tayo naman po ay sinasabi natin na hindi natin ito pinapapagura. Yung mga nauna na mga nag-modernize na ay magtutuloy-tuloy. Hello. Was okay? Ayaw? Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong umaga, alam natin, napakalakas ng ulan. Kasi lakas ng pronouncement ng ating Pangulo na kinakatakot na naman di umano ng ating mga. Malinaw naman kahapon na sinasabi ng ating Pangulo na tuloy ang modernisasyon. Siyempre nga naman doon sa mga nauna na nag-modernize, sa mga nauna na nag-consolidate, hindi naman po pwede na i-stop ito. At yung ibang mga nakapag-modernize na, ang iniisip po kasi nila na sila ay hihinto na rin sa pamamasada. Hindi po gano'n. Nakakatawa nga po pakinggan na papaano na raw sila na mga sumunod at nag-modernize, gayong nauna na sila at papaano pa sila makakahulog. Unang-una, karamihan dyan o hindi man lahat, lugi na. Alam po natin yan dahil sa mga pagdinig sa Kongreso, sa Senado, alam po natin na marami na talaga ang nalugi. Yung pronouncement ng ating Pangulo, nire-respeto natin yon na para doon sa mga naunang nag-modernize na at nag-consolidate. Pero sa atin, sa Manibela, sa anay ng Manibela, na kino-question natin yung nilalaman nitong mga guidelines ng PUBMP, ito yung piniprenohan natin. Ito yung gusto din prenohan ng ating mga senador. Ang buong Senado, yung mga tanong hindi naman po nasagot kahapon ng ating Pangulo. Ang sinabi lang niya, 7 taon na ito, 7 beses na itong na-postpone. Ibig sabihin, sa 7 postponement, wala pa rin talagang malinaw na basihan kung ang mga datos, ang route rationalization, ang pondo na gagamitin, saan tayo kukuha ng mga ipapalit natin na modernized na unit. Karamihan sa nakikita natin, mga gawang China. Sa ating mahal na Pangulo, gusto nating iparating. Hindi nyo po ba, mukhang hindi nyo po nabasa ang nilalaman ng Senate Resolution 1096. Dahil yung sinabi po ninyo kahapon, nakahang po kami lahat sa ere. Ang malinaw lang, tuloy-tuloy, pero yung guidelines, hindi pa rin malinaw kung paano ipapatupad ng mas maayos ang PUBMP, ang implementasyon nito. Sana naglabas man lang ng mas malinaw na pahayag ang ating Pangulo. Sinasabi niya, majority na, 80% na to 83% ang nag-consolidate. Mahal na Pangulo, doon sa report o sulat na ipinarating ng DOTR sa Senado, mahigit 50% pa lamang doon sa datos nila ang nakalagay doon sa kanilang liham sa ating Senate President. Malinaw po yun. Ngayon, ano po ngayon ang basihan kung sakaling tatanggalin nyo po kami sa pagbibiyahe kung hindi nyo kami irirehistro? Wala naman po eh. Diba? Sana mas malinaw po yung pahayag ninyo kahapon. Ito po, malinaw yung pahayag ng ating Senate President. Sinusuportahan natin ang lahat ng senador, ang buong Senado, ang Malacanang sana may patas din na pagtingin sa minorya. Hindi lamang sa mayorya ng public transport, hindi lamang sa mayorya ng mga sumasakay ng public transport, kundi sa buong bayan, sa buong Pilipinas. Hindi po dapat tayo namimili ng kakapihan. Dapat gumitna po tayo, mahal na Pangulo. Tignan po natin ito.
Hindi man namin narinig sa inyo na pineprenohan ito kasi yung mga modern na pinapadala sa atin dito ay galing China. Galing tayo sa China, pinapakita natin, pero hindi mo prinenuhan, hindi mo pinatigil yung pagkaangkat ng mga unit na nagmumula sa China. Ngayon, nagdududa kami sa kredibilidad, kung totoo bang nakikipaglaban tayo sa China. Kung kakampi nyo rin sila dahil sa negosyo ng mga malalaking korporasyon. Sana ho, mapakinggan nyo rin ang minorya na sinasabi ninyo. Wala pong tamang datos na ibinibigay sa inyo, mahal na Pangulo. Kaisa nyo po kami sa magagandang programa. Ang Manibela ay kaisa ng gobyerno sa magagandang programa ng pamahalaan. Hindi ko po alam, mahal na Pangulo, kung nagbubulag-bulagan kayo. Hindi nyo nakikita ang paghihirap ng mga super at operators ng mga mananakay na hirap na hirap pong sumakay sa araw-araw, lalo na po ngayong tagulan. Sinasabi ninyo, minorya, mayorya, hindi po dapat ito ang sinasabi ng isang Pangulo sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Ang dapat, pantay-pantay na pagtingin. Kung mayroong hindi nakakaunawa, mas dapat po natin itong ipaunawa sa ating mga kababayan. Ang gagaling natin sa ibang bagay, pero kapag nakita mo na may nag-uupos, may lumalaban, pag nakita natin na may mali sa programa ng gobyerno, ayaw niyong makinig. Gusto na namin maniwala doon sa whistleblower na dahil sa mga pronouncement na yan, baka nga totoong nakakarating hanggang sa Malacanang yung mga kickback na yan. Tama po ba? Tama! Alam niyo, masakit sa atin. Hindi tayo napapakinggan. Laging ang majority na lamang ang pinapakinggan ng ating Pangulo. Sana naman, mahal na Pangulo, maging patas sa buhay. Maging patas kayo. Huwag kayo protesta o kung hindi man, mga transport strike, simula sa Miyerkules, Huwebes at Biyernes sa susunod na linggo. Sana naman ho, magkaroon ng totoong dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga stakeholders katulad ng mga super operator at ng mga totoong mananakay. Hindi ho kami nananakot. Sa susunod na Miyerkules, kung wala pong malinaw na direktiba galing sa Malacanang, sa DOTR o LTFRB, kung paano itong minorya na natitira, strike po kami ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagkakaraban kami, pupunta din kami. Kami naman ang pupunta sa Malacanang upang ipanawagan ito sa ating Pangulo. Pinalusot ninyo yung mga pro-modernization, pero pagka kami, binabalya ninyo dyan sa kalsada. Halos ayaw nyo kaming paraanin. Gusto nyo kaming damputin, gusto nyo kaming ikulong. Sana, mahal na Pangulo, pakinggan mo rin. Pakinggan mo rin ang totoong naghihingalong transport sector. Papaano itong halos 100,000 pa mga drivers at operators na nagmamakaawa sa iyo, nagsusumamo sa iyo. Totoo kayo nasa kapangyarihan. Totoo sinasabi nila, presidente na ang nagsalita. Wala na raw makakabali dyan. Tandaan natin, karaniwang tao na sa gobyerno o presidente ka, tao pa rin po kayo. Pairalin natin, may puso pa rin po kayo. May puso pa rin po kayo, mahal na presidente. Yung kalooban ninyo, yung magandang kalooban ninyo para sa taong bayan, yan po ang pairalin natin. Pag-isipan nating mabuti. Yung mga nag-modernize, mga nag-consolidate, wala naman po kami tutol dyan. Sana itong mga gusto na mag-modernize katulad nito, nakapag-modernize na kami, nandiyan dyan sa gilid lang namin. Na single operator, sana pakinggan mo rin po. Ayaw namin na lagi kaming nakakaabala. Gusto namin makapagservisyo sa taong bayan. Sana ganun din po ang naiisip ninyo. Huwag yung ego lamang ng mga nakaupo sa gobyerno, sa inyong mga gabinete ang pinapairal. Pairalin natin ang puso natin
para sa mamamayang Pilipino. Sa naghihikahos na mamamayang Pilipino. Napakamahal na ng mga bilihin. Napakamahal na ng singil sa kuryente, sa tubig, sa pabahay. Tapos mawawalan ng hanap buhay itong ating mga kasamahan. Kinukongratulate natin yung mga nakapag-modernize na, nakapag-consolidate na. Kung ipagpapatuloy po ninyo ito, congratulations sa inyo. Hindi po kayo pinipigilan. Sinasabi ninyo na kayo ay paano na yung mga bayarin ninyo. Eh di mamasada po kayo. Yun lamang po ang sagot ko. Huwag nyo na kaming idamay sa inyong mga komisyon. Huwag nyo na kaming idamay sa inyong pagkalugi. Na sa amin nyo ipinabato ang sisi na dahil ayaw namin mag-consolidate, kaya kayo nalulugi. Mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Hindi po kami ang dahilan ng inyong pagkalugi. Hindi po kami ang dahilan ng hindi pag-usad ng modernisasyon. Ang dahilan ng pagkaantala nito ay ang korupsyon dito sa pagpapatupad ng PUBMP. Ang mabagal na proseso ng pag-disperse ng mga pondo nito na kinokorop lamang. At ang pag-aaral na wala sa katwiran at hindi mga tao. Pag-aaral, pagpapatupad, pag-i-implement nito, na kulang po sa kahandaan. Pinabraso nyo po kami, pinapahirapan nyo kami. Ngayon, magkano na? Dahil sa pronouncement ng Pangulo, kung sasabi ka ngayon sa kooperatiba, mas malaki na ng triple ang membership fee. Mas malaki na ang putaw na sisigilin itong mga kooperatiba at korporasyon. Ano? Ako naniniwala ako na malayo pa ang panahon na mapipace out itong mga jeepney na to. Bakit? Kasi lalaban kami! Lalaban kami! Laban! Ito po ay kultura natin. Mahiya kayo. Ang pinapanigan nyo lamang yung mga malalaking negosyante na nagpapahirap sa taong bayan. Makabenta ka nga lang ng isang kotse, ng isang SUV, may makukuha ka na. Ano pa kaya ito? Fleet management. Ang sinasabi nila, pero fleet na pag-loan o pagkuha ng mga mahal na unit. Tiba-tiba nga naman itong ating mga nasa mga nangungumisyon lamang. Panawagan natin sa ating Pangulo, ituloy ang modernisasyon para sa mga nauna, para doon sa mga naunang nag-consolidate. Kung gusto na nilang kumuha ng mga modernized unit, ibigay nyo na kung yun ang gusto nila. O baka nilalaro lang kayo, parehas kayong ginagawang tama. Itong kooperatiba, mag-consolidate tayo para hindi tayo mag-phase out. Pero kapag kumuha na tayo ng unit, wag na tayong kumuha. Ito naman gobyerno, DOTR, LTFRB, nagsasakayan na lang. Para lang masabi na successful na yung pagpapatupad nila ng PUBMP. Mahal na Pangulo, sana kayo ang dahilan, maging dahilan, solusyon itong mga hindi pagkakaunawaan. Masakit na sasabihin mo lang, minority lang yan. Paano naman yung 100 ang magdidikta doon sa majority? Hindi po ganon. Yung talagang hindi nyo nabasa yung resolusyon. Hindi nyo nabasa ng buo yung resolusyon ng Senado sa aking palagay at sa aking opinyon. Ang nakarating lang sa inyo, sinususpend yung pagpapatupad ng PUBMP, pero hindi nyo tinignan kung ano ang dahilan kung bakit ito sinususpend. At ang payo ka agad sa inyo, huwag nating isuspend kasi 80% na yung nag-consolidate. Mahal na Pangulo, nakarating kayo sa inyong posisyon bilang isang Pangulo dahil matalino po kayo. Dapat pag-aralan po natin, pag-isipan po natin kung bakit ang buong Senado ay nagpasa ng Senate Resolution 1096 para isuspend ito. Sana mabasa niyo. Maraming salamat. Susunod na magsasalita. Si Reggie, nagmulakan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay matagal na po namin panawagan sa inyo po, mahal na Pangulo.
Libo-libo pong tao ang magugutom. Libo-libong bata ang mawawalan ng edukasyon. Bakit hindi niyo po subukan na silipin po kami dito nang makita niyo po ang tunay pong kalagayan namin? Huwag po kayong makinig sa mga taong bulong ng bulong sa paligid ninyo na may pangsariling intensyon. Sa mga tao po na nagpupumili na mawalan kami ng hanap buhay, minsan huwag puro talino ang gamitin ninyo. Gamitan nyo rin ang puso. May pamilya po kami. Meron po mga batang magugutom. Pamilya na mawawala ng pagkain na yapag sa pagkainan. Huwag po kayong masyadong matalino. Humingin din po kayo sa Panginoon. Baka po sakali. Makita nyo na ang pinaglalaban po namin ay tama. Huwag po kayong magpasakop sa pangsarili niyong intensyon. Na sinasabi nga ng iba, mayroon kayong pakinabang. Sana naman po, pakinggan niyo po ang libo-libong taong nandito. Sa inyo po, mahal na Pangulo, isa din po kami sa nagluklok sa inyo sa pwesto. Sana po, pakinggan niyo po kami. Sana naman po, hindi na po kayo pupunta sa amin. Kami na po ang lumalapit sa inyo. Sana po, pakinggan niyo po kahit konting oras. Ang mahal na chairman namin, ang namumuno sa amin para po makita ninyo kung ano po ang tunay na pinaglalaban namin. Kung ano ang kalagayan ng mga anak nyo na maghihirap dahil sa sariling intensyon ng iba na nasa paligid ninyo na bulong ng bulong. Puro pang sariling intensyon lang po ang sinasabi nila sa inyo. Silipin niyo po kami. Pakiusap lang po. Konting oras lang po ang inihiling namin sa inyo, mahal na Pangulo. Sana po mapakinggan niyo po kami. Yun lang po. Salamat po. Pangulong Oliver Tribo. Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Ako po si Oliver ng Tribo Grupo. Ako po ay boses nila sa mga hindi na consolidate na tribo at boses ng mga tribo na consolidate pa dahil napipilitan lang. Natakot sila sa mananakot ni Ginoong Banis. Mr. President, bago tayo nakakain, ako po yung nananawagan sa inyo, mahal na Pangulo, na sana po, pagluhin niyo po muli ang inyong sinabi. Dahil sa totoo lang, yung sinabi niyo kahapon, na itong beses na itong nasuspindi. Naisip niyo po ba kung ano ang dahilan, kung bakit ito? Dahil alam niyo po, ang isang bagay isususunod yan kung mayroong isang dahilan. Kaya nga po, nung ito'y dininig sa Senado, nakita ng mga magigiting natin senador kung ano ang mga loopholes na mayroon dito. Kaya po sila ay nagbigay ng solusyon para hindi na ninyo magsang-ayon sa pansamantalang isuspindi ang programa. Hindi naman nila sinabi na kasi na ang programa. Suspension lang po temporarily para mapag-aralan, para mapagtapan maayos ang lahat ng mga bukas. Meron pong kasabihan, Mr. President, everything happens for a reason. Pero ang tanong ko po sa inyo, napag-isipan niyo ba ang rason sa inyong desisyon kahapon? Hindi lingid sa akin, mahal na Pangulo, sa akin, na you were once a soldier and was trained with the elite, the scout rangers. At siguro naman, nasa lupa ang pagiging country. To love God, to love our country, and to love our country. At kung ito man po ay nakabutan na, sana po mahukay niyo muli. At madama mo, kailangan ng taong bayan sa inyo. Just a piece of cake, Mr. President, from an ordinary man like me. If you want to bring back the glory of Apo Lakay, your father, my hero, the former President, Ferdinand Anthony D. Marcos, please go to the ground, Mr. President, and never rely on your henchmen, verbal and written report. Dahil may mga report po yan, mahal na Pangulo, drawing lang. Hindi niyo po ba naisip at naalala, nung kayo'y magsuna, ang sinabi niyo, you
tungkol sa flood control programs.